Si Attorney Francis Saturnino Juan, ang chairman po at CEO ng Energy Regulatory Commission. Kasama na natin. Chairman, magandang umaga po sa inyo. Oo, magandang umaga po, Kong Angel at sa lahat ng mga nakikinig. Siguro para mas maintindihan ng ating mga kababayan, kasi ganitong mga nagdaang araw, matapos banggitin ng Pangulo sa kanyang sona nung Lunes, yung systems loss. Daming positive at saka mga negative reaction. Number one, saan ho ba napupunta talaga yung system loss charges, Chairman? Yung kinokolekta sa atin na system loss charge, ang perang nakolekta dito ay ibinabayad din ng ating mga utilities sa kanilang suppliers, sa mga generation company. At may bahagi dito ay napapapunta sa NGCP. Para Ito kabayaran doon sa kabuang kuryente naman na isinupply nila. Kasi itong mga generation company, kung sila ay mag-susupply ng kuryente sa mga utilities, pagpasok ng kuryente niyan sa mga distribution system ng ating utilities at pagbebenta niya sa kanyang mga customers, may nababawas na dito. Pero ang mga generation company, siyempre, ang kanilang kabayaran ay batay doon sa kantidad na kanilang na-deliver sa distribution. so hindi po pwedeng may timeline yan. Hindi po pwedeng na-recover nyo na. Hindi po pwede. Kasi yung systems loss nangyayari all throughout the distribution. Transport. Oo. Palagian to, hindi ito nawawala. Dahil mayroon tayong klase ng system loss na talagang kabahagi ng pagsusupply ng kuryente. Dahil talagang may nawawalang kuryente sa pagdaloy nito sa mga kawad ng kuryente. Chairman, ano yan? Peculiar ba yan sa Philippine setting? Hindi ito peculiar sa atin lang kasi ito nga ay base sa physics, yung mga nawawalang kuryente na yan sa pagdaloy ng kuryente sa kawad. Kaya ang ibang mga bansa din ay mayroon ding system loss. At ito din ay somehow nasa mapasama sa sinisingil sa kanilang mga konsumidores. So hindi natin pinayayaman yung mga power distributor tsaka yung mga power generator. Hindi, kasama ito sa prinsipyo ng pass-through at revenue neutrality. Ibig sabihin, kung magkano kasi talaga dapat ang ibayad nila sa kanilang supplier, sa mga generation company, yun ang kanilang nare-recover lamang sa kanilang mga customer. At syempre, kung ang pag-uusapan ay yung kantidad, syempre kung mas malaki yung kantidad o yung quantity na nasupply sa kanila ng generator, kakailanganin nilang somehow i-gross up yung kantidad naman na nabebenta nila sa kanilang mga customer para magpantay yun. Kung magkano yung nakolekta lang nila, yun ang ibabayad nila sa kanilang mga supplier. Paano natin aalisin yun as mandated by the President? Kung ito nga ay ipag-uutos na alisin at magkakaroon ng pag-amyenda sa batas, ang mangyayari dito ay hahanapan ng kung sino ang dapat na managot dito sa gastos na ito. Kasi this system loss charge represents a cost related to generation and transmission. At kung ito ay hindi na maipapasa sa mga customers dahil sa pagtatanggal ng system loss charge, ito ay kakailanganin pagdesisyonan ng Kongreso na dapat ay saluhin o sagutin ng ating ibang mga stakeholders tulad ng generation and transmission, o kung kaya naman ay bahagi nito ay maaaring sagutin ng gobyerno. Naku, di subsidy. Panibagong subsidy naman kung sakasakali. Oo, pero ang tinitingnan natin dito ay yung pag-allocate nitong cost na ito doon sa iba kung ito ay nararapat na ipasingil or ipa-absorb sa generation, transmission, at kasama na rin ang distribution. Siyempre, kung ang mga distribution utilities ang sasagot ng system loss cost na ito or bahagi ng cost, siyempre kakailanganin din naman nila ng pagkukunan. ng pagkukunan. So, maaaring ito ay sa kanilang distribution charge o kung kaya naman kung ang ating magiging kampanya ay pababain nila ang kanilang level ng system loss, kakailanganin nilang mamuhunan sa karagdagang capital expenditures o kaya naman sa operating expenses nang sa ganoon ay mapababa nila ang kanilang system loss. At yung systems loss, hindi lang ho yan yung pilferage, hindi lang yung mga ninanakaw ng mga walang hiya na ipinapasa sa ating mga nagbabayad ng kuryente, yung kanilang ginagamit ng kuryente. Maliit na porsyento lang ba yung pilferage sa attorney, Chairman?
Opo, maliit lang po yan. Sa Meralco, halimbawa, ito ay mga 1% lang ng kabuuan nilang system loss. Ang system loss nila ay mga nasa 5.5% na. Ito yung tinakda nating cap. Kaya over the years naman, bumaba naman talaga ang level ng system losses ng ating mga distribution utilities. Dahil sige rin naman ang pag-i-improve nila ng kanilang sistema. Teka muna, baka mamaya pag tinanggal ho sa tinanggal yung term na systems loss, baka palitan lang ng pangalan, a different monkey with the same collar. Yun din ang talagang kailangan pag-aralan natin at iwasan dahil ayaw naman din natin na masabi na tinanggal mo nga ang system loss pero magmamanifest naman ito sa ibang bahagi ng ating bill. Kasi parang pork barrel lang, tinanggal ang pork barrel, pinalitan lang ng pangalan. Ibang usapan nyo yan. Teka muna, Chairman, so wala pang pending bill on this on this measure? Wala pa po tayong natatanggap na kopya ng anumang proposed measure na amyendahan yung Section 43F. Kasi nga, kayo ang unang dapat na makaalam dahil kayo yung regulatory agency. Di ba? Opo. At kung bibigyan naman tayo ng pagkakataon na magkomento, syempre magsusubmit tayo ng ating komento at yung mga katanungan. Nang sa ganon ay pagkaroon tayo ng guidance kung paano mai-implementa nga ang direktiba ng Pangulo. Kasi hindi naman po pwedeng madaliin to dahil sabi nyo nga, it's a global practice, pass-through provision talaga ito. At saka wala namang negosyante din mag-i-invest para malugi, di ho ba? Kaya, Opo, tama po ngayon. Kailangan balansehin talaga. So abangan ho namin, Chairman, ang mga magiging talakayan tungkol dito nang sa gayon mas maintindihan ho natin. Teka muna, Chairman, pahabol ko lang. Ang magandang feedback, yung net metering, mataas na rin yung return sa mga 10 pesos per kilowatt hour na pala. Darating bang panahong apple to apple na ang magiging equivalent ng cost kung magkano yung china-charge ng ano tawag dito ng supplier ng facility ganoon na rin yung return? Sa ngayon po ipinag-aaralan natin kung ano yung akmang price determination at ngayon dahil nga tumaas ang average generation charges ng ating mga utilities, aabot na ng 8-9 pesos. So kung ang export mo bilang net metering customer ay mababayaran at 8 or 9 pesos, pero ang per kilowatt hour cost mo nung nagpalagay ka ng solar ay mga nasa 6 o 7 lang, mas malaki na rin ang actually nakukuha mo na kapalit doon sa iyong export. Para mas makumbinsi sila na magpalagay na. Di ba kasi iba hanggang ngayon yun ang wino-worry nila mataas pa rin kasing cost at saka yung iba, syempre, ang upfront cost kasi ang problema. Mabigat Kaya ito, magkakaroon din tayo ng pag-amyenda doon sa ating net metering rules para pwede na kahit third party ang maglalagay ng solar panel sa bubong mo, hindi muna ikaw ang gagastos. Tapos kung ano ang mapuproduce nun, mag-usap na lang kayo ng third party kung magkano ang hatian doon sa halaga ng kuryenteng mapuproduce. Ay, maganda yan, Chairman. Kailan yan? Yan may pending bill na? Ito ay may pending na panukalang pag-amyenda sa aming regulasyon kasi ito ay regulasyon lang naman ng commission. So i-expand natin yung coverage ng net metering para mas maraming makapagpalagay. Ayan ang maganda, Chairman. Yan ang isulong natin, di ba? Yung third party na yan. Kasi mas maraming makukumbinsi na sa net metering Yun talaga kasi ang balakid yung wala kang malaking halaga na ipangbabayad doon sa instalasyon. Pero kung ang magiging sistema naman ay hindi ikaw maglalabas ng puhunan, pero after say 10 years, parang BOT, after 10 years na ikaw ay gumagamit ng solar installation na yon at yung namang kausap mong third party ay kumikita din doon sa export mo. So magtapos na maaaring mapasa iyo na rin yung instalasyon. Kailan yan, Chairman? Yan ang exciting. Mga kailan yan? Yung mga ganyan, pinag-iisipan talaga natin para mas makatulong tayo sa ating mga kababayan. Anong timetable nyo, Chairman? For this reform? August ay magkakaroon tayo ng public consultation. Baka rin mga August or September maipalabas na namin. Ay naku, yan ang maganda. Sige, abangan namin, Chairman. From time to time, mangungulit kami tungkol dito. Sige po, Thank you, Chairman. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Po. Maulan ba dyan sa inyo?
Maulan na po. Naku, hindi kayo pwedeng mag-jogging. Sige. Sige po. Breakfast na lang muna. Chairman, thank you ha. Maraming salamat. Magandang umaga. Salamat din po. Si Attorney Francis Saturnino Juan, ang chairman ng Energy Regulatory Commission.